Muling magandang umaga po sa inyo lahat sa buong kinasasakupan ng naniniwala sa St. Joseph Chapel. Ako po may lungkot, pero ako po'y nagagalak para ibalita sa inyo ang aking naging karanasan. Ako po si Mother pa rin lipos ng pagsubok, pero hindi po ako sumusuko. Ipinaglalaban ko po ang tawag sa akin ng ating Panginoon. Dahil nararamdaman kong hindi biro ang aking tinutulungang mga tao araw-araw. Kaya lang po, bakit kaya ganun? Hindi nawawala yung mga damdamin na hindi magandang ugali. Ang ibig ko po ba sabihin kung may nakitang kaprasong kamalian o depekto, hindi na po dapat nilang babae. Kasi po, ang may karamdamang mga tao, kinakailangan pagpupunta sa isang gamutan, nakahanda kayo. Kasi, di po ba, pumunta lang kayo sa akin na uhaw. Meron na po soft drinks na kayo bibili or merong bukong sasakay na. Ngayon, pag pupunta po kayo kay Mother pa rin, eto po sasabihin ko sa inyo, maghanda kayo ng pera. Hindi po kayo gagaling pag hindi natin lilipusin sa kagalingan. Kagaya po nung mga gamit lang is tuwalya, toilet paper, Vicks, sibuyas, kalamansi, tapos po yung ginagamit kong gagamitin ko. Ngayon, kaya po ako nagpaliwanag sa inyo, sana at nawa, huwag na kayong magpahintunis. Kasi ang mga tao, ginagapang ang St. Joseph Chapel, nilalamay. Kayo, wala kayong ginagawa kundi manira. Isipin nyo muna 10 beses yung gagawin ninyo. Kaya ngayon, binababalaan ko kayo, sana yung aking Facebook, huwag nyo nang dumisan. Kayo kakain mo. Kasi ang masama ninyong ginagawa sa katawan nyo sisi. Nakita nyo ginagamot ko? Prostate. Kaya ng ari ng lalaki. Uurong yan. Papasok dito. May nagsabi pa sa inyong lola ninyo, nanay ninyo. Papasok yung tubo na yan. Hayan. Mamamaga. Mamamaga yung paan ninyo. Sino ang magdadamutin? Mother pa rin ninyo. Meron ba kayong narinig na nagbigay ng malaking halaga? Wala. Pero sa ospital, entrance pa lang, tutuldo ka na kayo sa ulo. Kaya ngayon, kaya itong araw na ito, sinabi ko sa inyo, huwag kayong ganyan. Hindi pa nyo nasusubukan si Mother pa rin, huwag nyo nang hahatulan. Ang masama ninyong gawa, sa katawan nyo sisira. Dahil ako, hindi pa man kayo nagiging tao. Dito na ako. Nasa maralitang bahay dalangin na ako. At ito naman, hindi sinasabi dito, ningning ng ganda. Ang maganda, kahit na isang dampa, punong-puno ng hiwaga, mas maganda, aanin mo palasyo kung ang nakatira na may kwarto, away ng away. Kaya ngayon, ang masasabi ko sa inyo, baguhin nyo ugali nyo, sumunod kayo sa akin, yung gustong manood sa akin, manood. Kahit ating gabi, lalamayin nyo itong sinasabi ko sa inyo. Kasi ang Mother pa rin, maraming naging karanasan na dapat nyo naintindihan. Kaya ako ngayon, ito, kahit na mahaba ang aking sinasabi, para kung isinapipelikula ang aking buhay. Ganito yan. Bakit nyo hatulan ang Mother pa rin? Ang Mother pa rin, bago ipinako sa krus, natulog ng 4 na gabi at 5 araw. Ngayon, ito ang sasabihin sa'yo, nang ako'y matulog, ang nakita ko doon, ang mahal na Birhen, ang mahal na Jesus, ang mahal na Amang kataas-taasan, kaya nga tayo may highest Father, ito kami yan, ang highest Father. Ngayon, pagkasalukuyan ko ipinakikilala sa inyo yan. Kahit tayo nagpipicture-picture dito, gagastos kayo ng 250, wag na kayong bubulong. Kayong pupunta, buhat ngayon. Magdala kayo ng konting pera ninyo, hindi yung tatanong nyo pa sa akin kung magdadala kayo. Tama ba yan? Pati ba naman yun isasagutin ko? Lagay nyo sa bulsa nyo, at kung kailangan gumastos, hindi ko naman kayo lulukuhin. Dahil ako naman, nag-iintay na lang ng kaprasong minuto. Magtatapos na ako. Kaya kayo, binababalaan ko, huwag kayong ganyan. Paulit-ulit ko ngayon sasabihin sa inyo, pag hindi nyo pa nasusubukan, huwag mo munang hatulan. Tutuloy ko po ang aking
tungkol sa pagkatulog ng 4 na gabi at 5 araw. Nang ako po ay naroon na, ang nakita ko po ay ang highest father. Ang sabi po sa akin, sumunod ka, sumunod ka, sumunod ka. Ang sagot ko po sa ama, hindi po ako makasusunod sa inyo. Kasi iniisip ko po yung 4 kong anak. Dahil ako po ay nakarating na doon. Ha? Nakita ko po ang mahal na birhen, wala po akong magagawa. Dahil ito po yung nakita. Ganyan po kataas. Yung po pinakita sa akin. Hindi po ako natatakot magbenta. Ngayon, ang mahal na Jesus naman po, mahaba siya. Ang kanya pong balat, pulang-pula, kulay po. Pinakamaganda po siya sa kung nakita ko. Dahil ako'y dinubog po ako ng foreigner nung ako'y pinagmilagruhan. Marami po akong nakita na mga foreigner na sinasabi, may picture video, mother pa rin, nakita ko po sila. Talaga pong kapag pinako ka sa Kapitangan and Pampanga, talaga pong mga foreigner nag-uuwian po ito sa probinsya para lang makita ko. Ngayon, kayo ba namang naririyan na ngayon lang kayo isinilang? Ako yakatulan ninyo. Ang intindihin nyo, magbagong buhay kayo. Dahil yung aking nakita, kinukwento ko sa tao. Ala akong kinatatakutan. Kaya yung aking panggagamot, wag na kayo magsalita. Ha? Huwag niyong hatulan nang hindi kayo magkarating sa kamalian. Kaya Mother pa rin ng Bulacan, laging nagsasalita, nagbabalita. O lalo-lalo naman sa kolon. Ang kolon, mga kapatid. Ipakikita ko sa inyong pagkasalukuyan. Hayan ang kolon. Ayan. Ang mga tao na maruming-marumi ang loob, ha? Diyan nagbumula ang stroke. Diyan nagbumula ang psoriasis. Diyan nagbumula ang sa dugo. Diyan nagbumula yung hindi tumatakbo sa utak, yung nagkakabakterya, nagkakabuko, nakakasugat, nagkakabuko ng malalaki. Doon umuho, doon mistap. Kaya kung sakali man, Mother pa rin ng Bulacan, pinakikita ko po sa inyo ang aking mapa. Kagaya po nito, yung mga naniniwala, bakit hindi kayo susunod sa akin? Magpundar kayo ng langis, 3 ganito. Ngayon, itong ganito, 700 na. Dahil maglangis kayo, 4 na oras yung lalangisin. 60 ang niyog ngayon. Kaya huwag na kayong hahatol. Ito, may ginagamit ako na ganito. Ito. Ito lang po, 500 na. Ba't kayo hatulan na? Pinaluwalan ko na kayo dito Kung isa-isa ko ba kayong susulitan? Ha? Ito lang po, 500 na. Ito, pinakita ko sa inyo. Ito, yung mga matris ninyo. Once a month, lagyan nyo ng langis na hanggang doon. Langis. Ha? Teka, ate, huwag ka malikot. Masama yun. Lalagyan nyo. Para yung bakterya ninyo, ginagamit kayo ng asawa nyo, hindi nabubuo ang bakterya. Hindi nyo ba alam na ang mayoma ay bakterya? Kaya kung sakali man sino makakarinig ng bakterya, huwag kayong inosente. Ito, langis. Kaya ngayon, puro langis ang aking ginagamit. Ito naman, lalagyan mo ng langis na ganyan. Yung mga may sakit sa bato, ibomba nyo sa pit nyo. Tapos, lagyan nyo ng bulak. Mahiga kayo ng 20 minutes. Ayaw pa ba nyo yan? Mga kapatid kong minamahal. Yan ang sabato. Lalabas yan. At lalo na yung aking ginagamit na nalalaman. Kasi ganito yan. Yung aking panggagamot, hindi ninyo kayang gayahin. Kasi pag pinasok ko yan, alam kong papasukin nyo ko yung pantog na marumi. Alam kong papasukin ko yung kolon. Alam kong papasukin ko yung butas lang sa matres. Kaya huwag niyo nang hatulan. Hindi lang ako nagdoktor. Pero sagana ako sa nalalaman. Kaya, mas maganda pa, pag magpapagamot kayo, magbaon kayo ng pera, huwag niyo sasabihin pa sa akin, tumawag po kami. Hindi na mistil sabihin sa inyo, humanda kayo.
Nakalala akong magserbisyo. Mahal ko kayo. Kinukwento ko lahat sa inyo. Ako naman, ipiyak ako ng 15 beses sa krus. Paat kamay. Lilinga-linga ako. Hindi ko alam ang aking gagawin kung tama o mali. Ang lagi ko sinasabi, Panginoon, bakit po ganito? Ano po ba ito nangyayari sa akin? Ang dami pong humuhusga, ang dami pong, maraming pumupuri, mas malala ang namimintas. Tinagtiisin ko po lahat yan. Eh ngayon, hayang kayo, your generation, ha? Mga patay na lulot-lolot yung mga kasindensya ko. Kaya huwag niyo akong hatulan. Ngayon, pwede kayong magtanong dito sa akin. At lalo-lalo naman sa baga, mga kapatid. Iyan, nakadikit lang. Iyan. May paraan dyan sa tubo. Ha? Ang number 1, nananawagan ako sa mga sakit sa pulmon. Bumili kayo ng 2 pisong 200 pesos ng daon ng ampalaya. Sa matatanda, mahal ang ampalaya ngayon eh. 20 isang tali. Ay, mambarat kayo. 10 nakakabili. Lalo yung madadaralan ta na. Ngayon, 5 tali. Pisilin nyo ganon. Tapos, pigain nyo. Painom nyo umaga-umaga. Walang laman ng tiyan. Lalambot yun. Sasariwa yun. Ha? Hindi mo na kayo masusuka. Sa pangalawang araw, pangatlo, pang-apat, susuka na kayo ng plema. Lalambot na po yun. Yung pong mga goiter dito sa lalamunan, dumidikit lang po yun dito. Alam niyo po ba nangyayari doon? Nawawalan po kayo ng boses. Ang ibig sabihin po noon, nababalutan ng plema at bakterya. Kaya po lumalaki yun. Sa umpisa po yun, maliit lang. Pag po yung bakterya nilo, ayan, lalak na po. Plema lang po yun. Kaya kung sakali mo po sa umagang ito, naririto ako na nagbigay sa inyo ng mensahe. Sundan niyo akong lahat dito. Para sir dito. Ito po kayo dito. April 7. April 7. Di ka game na, Maricel? Game na ba? Muling pagbabalik ng Mother pa rin na ngayong umaga ay itutuloy ko po dito. Kasi kaya po ako naupo dito, ito po pasabi. Ako anak ay naririto na dapat ninyong malaman. Ako'y nasisilaw na sa mga ginagawa niyong kasalanan. Kaya ngayon mga anak, gumising na kayo at kailangan para maintindihan niyo ang aking letrang ibinibigay. Sinasabugan ko kayo ng matatamis na salita. Magising naman sana kayo para maintindihan nyo. Ang masama sa inyo, huwag nyong gagawin sa kapwa nyo. Magsipagbag kayo at bag manila. Matapos po na ito ibinigay sa akin ng letrang ito, ako po'y bumabati sa inyo na sana po magkasama-sama tayo sa konting nalalabing mga araw at pagkakataon. Kasi ako po'y naluloko. Lahat po kasi ng may pasinda, may ngayon, ako po sa ngayon, muling binuksan ng Diyos dahil ako po'y nagsabi sa inyo na maraming ulit na aking buhay. Nasagasaan ako ng tren, nabuhay pa rin ako, nabulag ako, naiburol ako, ipinako ako, naroon ako. Ayun po, ang aking sinasabi sa inyo, maswerte po kayo. Dahil hindi niyo po sukat akalain na ang mother pa rin ng Bulacan. Lumuha, nagtiis. Para po bang nag-aral na sinikap po po lahat nilamay ko po lahat para matutuhan ng tao. Hindi po ba napakaganda? Kagaya lang po ng mga anak na pinanganganak. Yung pong mga, kung maririnig niyo po ito, maituturo niya sa new generation. Yung pong anak na nanganganak, ganyan. Nung pong araw na nanganganak ang mga ina-ina, itinatao pong ganyan yan.
Ang ibig sabihin, ito po ang ulo, ito po ang paa. Ang ibig sabihin po niyan, para yung mga minidation ng loob ay naayos. Saka gaganyan po yan, may minutes po. Saka po gaganyan. Palakpakan niyo mga kasama. Ito po aking mga tinuro. Wala na pong magsasalita sa inyo. Wala na po. Kaya lang po ako pinako. Sabi po ng Panginoon na ganito, anak, uutusan kita. Gagamitin kita para sa tao. Kaya kung sakali man kayo, ipaghalimbawa niyong may sapat na kayong dunong dahil natapos niyo ang libro na igapang ninyo, pero hindi niyo pa kayang abutin ang naabot ko na biyaya ng Panginoon. Kaya, bago kayo magsalita sa akin, kasi hindi po biro ng aking dinadala sa tao. Kaya kung ako po mapapanood ninyo, mahambal pa kayo. Ang umabot ay umabot sa aking mga salita. Isipin po, ang uupuin ako dito. Uutusan ako. Nagsasalita po ako sa inyo without practice. Tuloy-tuloy po ito. Kaya, sa araw na ito, kung sino man ang nakarinig sa akin, namnamin yung mabuti ang aking sinasabi. Huwag na kayo gumawa ng hindi maganda. Kasi lahat tayo ay papan. Lahat tayo may dinadalang mga anak, mga apo. Lahat tayo napagkakasaktan. Eh kung kayo susunod sa akin, pag sinuwerte kayo, bibigyan kayo ng kagalit. Ang pinaka-number 1 po, yung pong kulon, lahat po tayo, lahat kayo. Pag po may diabetes, lahat kayo marurumi, walang malinis na tao. Dahil ang nakukuha ko po doon, puro alkitran, maiitim, mga laknit na dilaw. Kaya walang mayaman, walang mahirap, walang marunong. Kaya ngayon, inisahan ko kayo. Eh kung ako ba'y nahusgahan ninyo, kung pinanunood nyo ako sa Facebook, eh kung makita ko ang hindi maganda sinasabi niya, i-block ko kayo, natutuwa ba kayo, no? Lugar na marami pa kayong matututuhan. Siyempre, kung meron kayong hindi nagustuhan tama, mas marami ang tamang darating. Hindi nyo alam na sinusubukan lang kayo. O, pag kayo na-block, may maririnig pa ba kayong mother pa rin? Eh, de wala na. Zero na kayo. Kaya ngayon, ang sinabi ko ngayon, ito gumising naman sana kayo. Ito po pa sabi, ginagahol po ako Mga anak kong naririyan, huwag kayong magtulog-tulugan dahil ako'y nanggigising. Kayo ngayon ay matauhan. Ang aking sinasabi ngayon, tandaan nyo, isang ugat lang ang hindi pumirma sa tao, dead ball na kayo. Wala na kayong silbi. Abnormal na kayo. Kaya tinatawagan ko yung mga tao dyan na sobrang magsalita, huwag kayong ganyan. Ang gawin ninyo, humakbang kayo. Puro Diyos ko po. Una, ang Diyos. Gawin niyo yung kabutihan. Ayos. Tama niyo. Kumuha kayo ng ballpen. Gawin niyo lahat ng tama. Ang mali talikuran niyo. Huwag kayong masyadong maiinit ang ulo niyo. Huwag niyong pag-iinteresan ng ninyo. Kaya kayo namang naririyan na nakikinig. Magsipagbaon kayo dito. At kung gusto niyo akong makita, hindi naman po pwede na tubig man lang ay wala kayong dala. Lahat arigladuhin niyo para niyo akong makita. Ang magpapagamat nito, may pagkain kumpleto. May kumpleto na dapat doon sa mga sinusunod. Eh kung gustuhin nyo ba yung ginamit ko sa iba, gamitin ko sa inyo? Eh puro, hindi nyo ba alam? Ang nagpupunta dito, puro cancer. Puro stage 4. Lahat. Creatinine 1,000. Papunta na sa dialysis. Pero pag kayo ay naniwala at kayo ay nagdasal, hindi po ako nagpapagalit. Pag po kayo nagdasal, pag hindi po upo yan, para po alulod ng tubig na lalabas na sa pamamagitan ng langis, labatiba at mga ginagamit ko. Kaya kung kayo ay pupunta, magpondo na kayo. Hindi ko sinabi sa inyo, bigyan niyo ako ng pera dahil ako may kakainin na.
sa loob ng aking ano. At saka ako po'y hindi na kumakain ako ano, sa saging lang, sa pandesal, konting kape. Kaya huwag kayong humatol. Kaya kayong naririyan, manahimik. Kaya iniisa-isa po kayo. Hindi yung pagdating nyo dito, walang ganito, walang gano'n. Gumastos kayo ng kilaki. Napipilitan tuloy ako na yung aking mga hindi ginagamit na labat TV, gagamitin ko sa inyo. Pagkatapos uuwi kayo, bubulok pa kayo. Hindi ko naman kayo pwede umbida. O, kaya kayo nakarating dito, may paniniwala kayo. Gamitin nyo yan. Ito sabi ng Panginoon. Nang kayo ay aking tunay pinagmasdan, kayo'y kinausap ko, inisa-isa ko kayo sa inyong kinaroroonan. Dahil ang bibig ni Mother Paring ay tunay na burgal, maniwala ang maniwala at ang hindi maniniwala, mamahinga. Palakpakan yan mga kasama. Matapos na kayo ay aking kinagbasdan, naririto ako, kayo tutulungan. Ang pagtulong ko sa inyo, hindi biro mga anak kong nabilang. Walang makagagawa sa inyo. Lola man nyo, nanay nyo, asawa nyo, ito po'y subok ko na. Kasi po, dinadalirot ko po yan. Mga dumi. Umaga, araw-araw hanggang gabi. Meron po ba kayong narinig na nagbigay ng 10,000? Wala, hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito, yung paniniwala ninyo. Pangalawa, sinabi ko, umayos kayo. Lalaban kayo sa gyera, kinakalandalan nyo, baril nyo. Hindi yung naiwanan nyo sa inyo ang baril nyo, nakalimutan ko po. Marami dito, nakalimutan ko po yung langis, pambihira naman kayo. Yan langis ang pinakakailangan. Saan naman ako kukuha ng langis? Talya-talyasing langis ang gagamitin natin. Wala na po akong panahon. Kasi po, talaga po, aaminin ko na po sa inyong pabulong. Nagtatapos na lang po ako. Tuwing tatanawin ko po ang aking istorya, ako po naliligayahan na. Ang nais ko po, makaakay pa sa tao. Kaya ako po, umuupo po ako dito. Kaya sa pamamagitan po niya, iyan po ang kaya yung Facebook ko, igalang pinamuhunan ko. Hindi po pera ang pinuhunan ko, kundi po tinalaga ko po pagsunod. Kung hindi ko po tinalaga, wala po kayong masisili na Mother Paring. Sa totoo lang po, ang aking mga kasama, namatay ng lahat. Ang aking pong kagrupo'y napakarami. Isip-isipin niyo po, magbuhat po kay Cory Aquino, tagapagdala ako ng mensahe ng ating mahal na Panginoon sa Malacanang. Lahat po ng presidente. Hanggang kay Nonoy Aquino, ako rin po ang pinagsalita ng mahal na Panginoon at pinadala sulat sa presidente. Anak, pahingan mo na ang pagpropaganda sa iyong mama. Dahil bigyan mo na ng katahimikan. Nakita pa po ba niya na nag-ano si Nonoy Aquino? Hindi na. Ito po si Presidente Joseph Estrada. Ang sabi po ng Panginoon, anak, dinala ko po ng krus na si Pardin 14/6 na may mensahe. Nakausap ko po si General Kulimlim. Ang sabi po sa akin ni General Kulimlim, Nanay Paring, hindi po natin maitutulos ang krus na ito sa Malacanang. At yan lang po sinasabing ang ating Presidente Baduy. Ang sagot po sa mensahe, anak, kung hindi mo itutulos ang krus sa Malacanang, isasama ko yung krus ko, pero tandaan mo, kasunod ko na rin bababa sa Malacanang. Lahat po na yan. Sila Gloria Arroyo. Lahat po ng mensahe, si Gloria Arroyo naman po ang sabi ng Panginoon. Ano po siya, Presidente? Pawalan mo lahat ang nasa kulungan, Presidente Gloria Arroyo. Kasi, kaya iyan nagkaganyan dahil sa ginawa mo. Iyan po sulat ay pinagawa ko po sa marunong sa Kapitolyo ng Malolos. Hinatid ko po doon. Nagbigay po ako sign. Pinaabot po na may mensahe sa kanila. At ako rin po, nung po dumating dito si Pope John Paul II,
Ako rin po ang humiling na magpadala ng krus dito si Pope John Paul II. At sa biyaya rin po ng Panginoon, ako po, buo po dokumento dito, pinasabi po sa akin ng sulat kay Pope John Paul II, you will be the greatest hero in the world. Kaya po yun, kung hahanapin man at sino ang ano, makikita niyo po dito ang mensahe ng ating Panginoon. Ako rin po ang babaeng inutusan na masisira ang Ipudam, na dinala po ito kay Fidel P. Ramos, na hindi po natin alam na ang engineer pala ng ating Ipudam taga-Japan. Ang mensahe pong binigay doon nung may edukasyon na Black 3, Black 8, Black 16, 20, magkakadiferensya. Kaya po, ako rin. Ako rin po ang babae na yung po sa Tarlac. Sinibalat ko po lahat ng aking ginawa dito. Ako rin po ang babae na sa Tarlac na mapuputol yung tulay. Ako rin po ang inutusan ng ating mahal na Panginoon na pinasabi po sa mayor na mapuputol ang. Ako rin po ang babae na papalitan ng ating presidente ang plug. Sabi po ng ating mahal na Panginoon sa kay Fidel P. Ramos, anak, naging pangulo ka lang. Minana niyo sa kanununuan niyo yung bandera niya, papalitan. Ang ginawa po ng ating mahal na yumaong Fidel P. Ramos, inirepair po ako sa President of the Flag na hindi papalitan. Kaya may kasulatan din po ako na pinadala din po dito ng ating President of the Flag na ipagpatuloy mo po sana ang iyong magandang hangarin sa mundo. Sasabihin ko din po sa inyo, nito pong may gera, ako rin po ang nag-video po kami dito. Ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, buo po yan, nasa video. Hindi magtutuloy ang gera sa Pilipinas. Kawawa ang mga bata, lalong kawawa ang mga kababiihan, lalong kawawa ang kalalakihan, at ang kakainin. Totoo po yan. Ito pong tungkol dito sa tubigan. Isinenyas din po yan na ang tubig natin ay dapat ayusin hanggang sa nagkita-kita na nga po ang baha at lahat ng bagay. Kaya kung sakali man po, sa istorya ko sa ngayon, ano date ngayon? April 7. April 7, isiniwalat ko na. At ako rin po, ang babaeng nagkalat ng Christ the King, na dinala ko po yan sa simbahan ng Baclaran, simbahan ng Quiapo, simbahan ng Baguio, simbahan ng Bicol. Ako rin po yung nakikita nyo na Christ the King na may kasulatan sa ilalim. Ang nakasaad po doon, marami. Kaya ang sinabi lang pong natatandaan ko doon yung mga hindi nyo na kailangan sa inyong buhay, inyo nang ipamigay. Dahil hindi nyo na iyang babalikan. Ito pong araw nito, hindi po ito panggagamot. Ito po, inaalay kong lahat sa mga mother pa rin. Na hindi ba kayo natutuwa? Ngayon, dalawa na Pasko natin. Ano yan? Yung Paskong pagkabuhay, buhayin ninyo. Mamasko kayo sa inyong lolo, sa inyong tungkol, igagalang. Hindi yung akala mo kayo kung gaano kagagaling. Wala na kayong ka-PR-PR kahit pa ano pinagtapusan nyo. Wala na kayong nililingon. Ngayon, kilalanin niyo dapat igalang. Ligunin ninyo. Hindi nyo man lang batiin yung mga matatandang pinagmulan niyo. Hindi rin kayo magtatagumpay. Pag hindi marunong gumalang ang tao, hindi rin igagalang. Kaya, alam niyo ba, eto sabi, isang napakagandang pabalita ni Mother Paring sa umagang ito. Sa kadahilanan ito, kasaysayan ng Mother Paring dito sa Bulacan. Palakpakan niyo. Kaya matapos na rin ninyo, nakikipagpatunayan ako sa inyo, Mother Paring ng Bulacan, na ang una niyong gagawin ay paniniwala. Pangalawa, paniniwala at pagtitiwala. Pero ako rin ang magsasabi sa inyo, napakahirap ng humanap ng taong mapagkakatiwala. Totoo ba yan? Sabi kayo. Kasi, asawa na ninyo, anak na ninyo, pag nasa pagkakataon na zero, sabi kayo, kumaluwa na. Kaya ngayon, matuto kayo magpakatalino. Huwag lahat ay binuburtag ninyo. Sabi kayo, matuto kayo magtipid. Hindi para kayong kawawa na, para kayong isang aso na nakabantay sa kanila. Sabi kayo, kaya ang Mother pa rin, nagsasalita ngayon na, sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako nagyayabang, katotohanan lang ito. Kaya kung sino man ang nakakarinig at ako ay usigin, bilis-bilisan nyo ang pagharap sa akin
Dahil tayong lahat may karamdaman. Lahat tayo, yung ating kinakain, kaya yung ating paa. Hindi nyo alam, yung mga may diabetes, ako lang ang nakapagsabi sa inyo. Ayan ang katawan ng tao. Dito sa loob ng inyong tiyan ito, may sugat na yun. Kaya yun ang tatagpos doon. Yun ang tatagpos doon para maputo lang paan ninyo. Palakpakan niyo yan. Yung inyo namang mata, pag nakikita nyo nang lalabo na, magpa-check up kayo. Itanong yung sangbat. Pag ang mata ng tao nagkaroon ng tubig, yung ugat do sa ilalim niya, nagkaroon na ng tama. Ano yan? Hindi na kayo makakakita. Glaucoma. Kaya ngayon, huwag kayong ganyan. Sagot kayo. Magmahalan kayo. Huwag may kapraso lang kayong nalalaman at nakihigit na kayo sa kapwa niyo. Ano nang yayabang ninyo? Huy, makisama kayo sa Diyos. Hindi sa tao. Sagot kayo. Kaya isang maliwanag na hating gabi ang ipinagkaloob ng Diyos kay Mother Parin para sabihin sa inyo. At pag itong araw na ito'y napanood ninyo, marami kayong matututuhan. Bago kayo matulog, titingnan nyo lahat ang kapaligiran. Number 1, kapag kayo may apo, lagi nyo titingnan. Lagi nyo susuportahan. Huwag kayong magtitiwala na binigyan nyo lang ng baon, kumpleto sa pera. Maraming naliligaw. Kaya, nasa akin na po lahat ang pagbabalita. Ito po ang sabi. Dasal po ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Ama, sa oras na ito po, ako po ay nagsasangguni sa inyo. Sana naman po, sa aking konting nalalaman, subaybayan mo po ako para maituloy ko ang aking gampanin. At kung sakali naman po na oras ko na para matapos, wala akong katapusan pa sa salamat. Kaya lang, ninanais ko pa rin po na ang aking mga nalalaman ay maibulgar ko sa mga tao. Yung maaabot ay umabot at yung hindi umabot, hindi aabot. Kaya isang maliwanag na taguring tagumpay po ng St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. At ipagbibiling ko rin po, huwag po kayong makulit sa pag-inom ng langis. Idilat nyo po ang tenga nyo, huwag kayong tanong ng tanong. 3 araw, umagang-umaga, walang laman ng tiyan. 3 araw na sunod-sunod na iinom ng langis. Pangalawa, pag nakasunod po kayo yan, 15:30, alaga po yan sa langis ng katawan. Ang ibig po sabihin yan, lahat po, hanggang utak ninyo, hanggang ilong ninyo. Lahat po yan. Para po tayong makinang signal. Sabi kayo, para tayong motor na tricycle. Yung akin naman nalalaman, parang paglilinis, yung bang tricycle, nagtututong na yung kahit na anong ganda at anong kinis, nagtututong na yung loob. Puro itim ang makikita mo. Parang bura. Kaya, sa umagang ito, nagpabalita ako sa inyo na ang aking pwesto, location ko, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, Mother Parin. Mag-ano naman kayo sa Nanay Parin. Mag-west naman kayo sa Nanay Parin. Ang bababaan niyo po, kanto ng Giginto. Kasi po ngayon, wala na pong nagsasasagot dito sa akin. Puro po sila may obligasyon, may trabaho. Kung gabi po, pinapatay na po namin ang cellphone. Kasi po, salita na nga po ako ng salita araw-araw. Meron naman po dyan, uminom ng langit. Tama po ba'y gagawin ninyo? Tumae po ako, talagang tatae kayo. Tinapopit ko, pasalamatan nyo, lumabas yung bakterya nyo. Ako po'y nalalata, talagang malalata kayo. Kaya po sa umagang ito, binalita ko na po sa inyo ang aking magandang nalalaman. Para po ako'y tunay na nagpapakilala sa inyo. Para makilala niyo po ang tunay na pagkatao ng isang Mother Parin ng Bulacan. Tayo po, hindi po tayo magkukunwari. Ang tangi ko pong masasabi, ang gagaling-gagaling. Dahil meron po talagang deadline po ang buhay ng tao. Hindi niyo po alam na itong ating sakit na ito ang pamamaraan kung paano babawian ang buhay. Ito naman ang pamamaraan kung paano namang susudlungan pa at bibigyan pa ng Diyos ng buhay. Palakpakan niyan.
Amen. Maraming po salamat. Magandang umaga po. Sana po, kung mahaba man, ito pong aking pagpe-Facebook na ito, hindi po propaganda. Ito po inilaan ko sa mga naglalamay ng gabi na nanonood sa akin. Pinararating ko sa inyo na kahit hindi nyo ko naririnig, hindi nyo ko nakikita, pero mahal ko kayo. Pinaramdam ko sa inyo ang lahat ng aking damdamin sa aking pagsaservisyo sa chapel. Amen. Bye! Kaway kayo. Diyos ko po, salamat. Salamat.